Moss Motovlog. Kung gusto mo ng motor na pang araw-araw, pwede mo rin pang long rides, tapos pang city. Ito yung motor na bagong labas lang sa market ngayon mga boss. Itong V-Strom 160 ang pinakabago sa market ng Suzuki. Kung ang Gixxer gawa ng mga Indiano, collaboration with Suzuki, ito namang V-Strom 160 mga bossing is collaboration naman ng Haojue China at Suzuki, ano? May dalawang variant na inilabas ang Haojue. Merong V-Strom 160 na kung saan ito is more pang adventure style lang motor na to. At meron ding isang klase na DR160 na kung saan yun naman is more on pang trail. Pwede mo rin siya pang city dahil sa mga ilaw at headlight, turning lights. Lalo na kung ikaw yung rider na plano mo na talagang mag Philippine loop gamit mo isang 160cc na makina. Tamang-tama ito dito sa kalsada sa Pilipinas. Mas budget friendly to kung ikukumpara mo sa mga big bike na pang-adventure din na kagaya ng mga sa BMW at sa maraming pang brand na meron sa Pilipinas. Itong 160 class na to na pang-adventure, tamang-tama to at very efficient ang kanyang fuel consumption dahil sa maliit lang ang makina nito mga bossing, ano. Ito ay merong maliit na makina na 160cc air-cooled ang cooling system. Single overhead cam, 2 valves na kayang sumipa ng 14.7 horsepower. Pagka ganito yung setting ng motor mo, alam mo na agad no, mababa yung maintenance cost dahil air-cooled lang ito. Hindi mo na kailangan ng coolant dito para palamigin ng makina. Sariling langis lang po. Lalamig na ang makina. Fuel injected na rin ito at sigurado ang tipid sa gasolina pagka ganitong setup. Ang mga ilaw naman gumagamit na po ng LED yan. No? Lahat na po ng ilaw. Pati sa likod, LED na rin. Digital ang panel nito mga bossing na bilugan. At makikita mo yung mga detalye na kailangan mo dyan. Pwede ka na rin magsaksak ng cellphone mo rito. May cellphone charger na rin to mga bossing, ano. At sa bigat na 148 kilos, kaya daw po tumakbo nito ng 50 km per liter base sa WMTC o World Monitoring. Tama ba yun? Basta minomonitor yung bilis. At kung ikukumpara mo sa iba ba niyang competitor sa market, ito lang po ang may 160cc class na motorsiklo na merong ABS. Hindi lang isa mga bossing, dalawa po yan. ABS front and rear. Sangka pa sa halagang napakababang presyo nito. Sa halagang 146,000, pinakamababa na to sa lahat ng mga ka-competitor nito sa market pagdating sa ganitong kategorya. Kaya pagdating sa mga lightweight, magagaang at entry level na adventure bike, tingin ko mas maganda gamitin to lalo na dito sa Pilipinas, ano. Kumbaga mababa na yung maintenance cost, tipid sa gasolina dahil mababa lang yung displacement. Kumbaga practical siya, no, para sa mga Pinoy. Pero kung gusto mo gawin mo i-modified pa to, meron din sila dito yung mga accessories na pwede mo ikabit, lalo na kung talagang buong-buo na sa loob mo yung mag-touring, no, mag-Philippine loop. Sa harap na gulong 100/80, sa likod naman 130/70, parehas 17 po mga gulong yan, saka tubeless na rin po yan. Tapos may mudguard na rin yan, nakita niyo po ba, may mudguard na rin po. Sa handle naman, yung mga basic na kailangan mo lang, ano, left and right signal light, busina, passing light, tapos sa kanan ignition switch, tapos yung kill switch nandiyan na rin, ano. Yung kanyang susian naman malapit sa tangke nito. Mayroon itong 5-speed manual transmission at syempre pagka ganyan kailangan marunong kang mangambyo. Yung kanyang susian malapit sa tangke at ang tangke naman kaya magkarga ng 13.2 liters. Galong kalaki yung tangke nito mga boss. Siguradong malayo-layo yung mararating mo. Ang height reference na magandang gumamit na ito, kailangan maganda ang height mo, mga 5'6" pataas, no? Kung medyo 5'5" ka pababa, medyo struggle ka dito kasi medyo ano siya, mataas siya ng konti. Pero syempre, may mga lowering kit naman na tinatawag yan. Pero syempre, pag nilower mo yan, medyo mako-compromise naman yung talagang gamit ng motor. Ang pinakamagandang pagpapababa lang na pwede mong gawin dito is magpatabas ka ng kahit mga 1 inch na sa upuan. Yun lang, ano. Pero sa shock, siguro konting adjust lang ng konti kung talagang gustong-gusto mo yung motor, no. Pero hindi ko ma-advise to sa mga mas maliliit pa. Kumbaga mas kagaya natin na medyo maliit lang, ano, 5'5" in height pababa. No, hindi siya advisable. Ang ibang diskarte naman nila, nagsusuot ng matataas na sapatos, tapos magpapatabas ng upuan, ayos na, no? Mga ganun lang, ano? Mga ganung simpleng modification sa motor para mas maabot mo siya ng gusto.
Pagdating naman sa maintenance ng motor, napaka-basic lang to dahil nga sabi ko nga sa inyo, no? Air-cooled lang ang cooling system, wala kang papalitang coolant, gulong, brake pad, ilaw, bihira lang po yan, no? Maliban na lang kung mabangga ka nung papalit ka ilaw, pero bihira lang po magpalit ng mga ganyang ilaw, lalo na pag LED. At yung langis, papalitan mo rin po yan, ano? Yun lang, ganun lang. Tapos kadena, every other mga 2 taon, depende sa paggamit mo. So, napakababa lang na maintenance, wala ka nang gagawin. I-ready mo na yung mga gamit mo, maglo-long ride na kayo ng tropa at sigurado, ang sarap gamitin ito lalo na sa long rides, ano. Hanggang sa muli, paalam.